to give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa nagagandahang nanay ng tahanan. Praise God! Kailangan sa bahay, isa lang ang maganda. Nanay. Amen. Sabi nga nung isang books na binasa ko, sa isang kahiraan, isa lang ang dapat na reyna at isa ang hari. Di baling maraming prinsesa at maraming prinsipe. Binasa ko po yun about family books. So, salamat. Narito ang mga reyna ng tahanan. Kasama marahil ang kanilang mga prinsesa at prinsipe ng tahanan. So, napakagandang pagmasdan kapag tayo sama-samang sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Ganun din po sa mga nanonood sa ating sa FB Live. Alam niyo po ang ating FB Live, hindi lamang po pang Pilipinas. May nanonood po sa ibang bansa. May nanonood sa London, sa Japan, sa Hong Kong, sa iba't ibang probinsya, nanonood po sila. At yung iba po, meron ho silang gathering, meron silang once a month general fellowship. Yung kanilang mga extension services, pagsasama-samahin, ako daw ang guest speaker. So, sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. At sa mga sumusuporta, may mga sumusuporta po, galing po sa mga nanonood sa atin. God bless you po. Di lamang po namin mapapalala move o hindi namin mapapadala po sa inyo ang aming mga munting regalo para sa mga nanay. Sa mga nanay po ng tahanan, may regalo po kami sa inyo. Di ba? Isang taong supply ng panalangin. Di ba? Kidding aside, mamaya po may konti tayong programa. Napakaganda ng topic sa buwan ng Mayo. It's all about, sabay-sabay nating basahin, unbreakable unity. Isa pa, 1, 2, 3, go! Mas malakas, 1, 2, 3. Okay, ang pagkakaisang hindi kayang tibagin, basagin, o mawasak. Ang unity napakahalaga, hindi lamang sa iglesia, ngunit higit kailanman sa loob ng tahanan o ng pamilya. Mga grupo, kumpanya o isang asosasyon, nagiging matagumpay ang takbuhin nito kapag may pagkakaisa. Nawa po, matatapos ang Mayong ito, masyado na po tayong lumangoy sa napakaraming katuuruan patungkol po sa pagkakaisa. At yun po ang nais ng Panginoon sa kanyang iglesia, ang tayo ay magkaisa. Gayon din po, yun ang pangarap ng Diyos sa pamilya ng bawat isa, ang magkaisa ang pamilya. Ang ating topic for this morning, under unbreakable unity, it's all about unity with God. Everybody say, unity with God. Yan, Philippians chapter 2, verse 1 and 2 says, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being full accord and of one mind. Sabi sa wikang Tagalog, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa sa Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Diyos pong bahala magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita ng Diyos. Ito po ay galing sa bibig ni Apostol Pablo, tinuran niya ang mga taga-Philippians Church na galing sa banal na Espiritu ng Diyos sapagkat si Apostol Pablo ay Spirit-filled servant of God. Kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Kilala natin siya bilang taong bold. Yung boldness, ang taas talaga. Straightforward. Kung ano yung tapang niya nung siya di pa nakakilala sa Panginoon, grabing tapang din ang makakilala siya sa Panginoon. Wala na siyang takot maging ang kamatayan, kahirapan, o anumang pagkadusta. Sapagkat napagtanto niya anuman ang kanyang naranasan sa nakaraan. Anumang yaman at kapangyarihan meron siya, higit ang kapangyarihang meron siya ngayon, walang iba kundi ang pagkakilala niya sa Panginoon. At ang isa sa mga inaapila niya sa Corinthian Church, sa Philippian Church, sa Ephesian Church, mga iglesia na kung saan siya ang ginamit para matayo ito, laging nandoon ang kanyang
pamamanhik patungkol sa pagkakaisa. Nandyan pa ho ba kayo? Bagamat si Apostol Pablo, binata o may asawa? Hindi kayo sigurado. Binata, siya rin din po ang nagsabi patungkol po sa pagmamahalan sa loob ng tahanan. Siya po ang nagsabi na mga lalaki, mahalin nyo ang inyong mga asawang babae, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki, at mga anak, sumunod kayo sa pinag-uutos ng inyong mga magulang. Gayon din ang mga alipin. Siya din ang nagsabi na kung hindi kayo makatiis, magsipag-asawa kayo. Pero kung kaya nyo magtiis, huwag kayong mag-asawa. Dahil ang advantage ng walang asawa, walang iniintindi sa buhay. Gising ka kahit anong oras, wala kang pakakainin, wala kang pagluluto. At ang advantage din naman ng may asawa, may tagapagluto ka, may kasama ka, may kausap ka. Pero kay Apostol Pablo, pareho lang yan. Kaya mas pinili ko na huwag mag-asawa. Pero sa kabila ng kanyang pag-iisa sa buhay, alam niya ang salitang unity. Everybody say unity. Tinalakay po natin nung nakaraan ang patungkol sa tumayo po tayo na nagkakaisa. At mangyayari lamang po yon kung kilala natin ang author ng pagkakaisa, walang iba kundi ang Panginoon. Susundan ko po uli ngayon. It's all about unity with God. Oo, alam natin ang iba't ibang uri ng pagkakaisang katuruan. Pero paano nga ba? Tingnan po natin sa realidad ng buhay. Sa katotohanang praktikal, paano mo mapag-iisa ng diwa, isip, puso at gusto ang iba't ibang uri ng tao? Gayong iba-iba ang antas ng ating pinag-aralan. Iba-iba tayong lahi. Kami nga ni Pastor Jan, 26 years nang magkasama. 26 years nang mag-asawa. Bukod pa yung 5 taong kami naging magnobyo, 2 taong nanligaw. All in all, araw-araw halos magkasama kami. Pero marami pa akong nadidiscover sa kanyang pag-uugali. Kaya sabi, ang buhay mag-asawa daw hanggang 7 taon nag-a-adjust. Hindi, hanggang sa dumating si Lord, may adjustment ang buhay mag-asawa. Nandyan po ba kayo? Hindi pwedeng naka-adjust na ako sa asawa ko. Hindi. Pinahintulot ng Diyos na ang buhay mag-asawa laging may adjustment para natatama ang dapat i-adjust. Kaya naman dapat, ang pangunahin po na maging aral sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, ay ang pagkakaisa. Pero paano nga ba mabubuklod? Sa sinasabi ng iisang kaisipan, mabuklod ng iisang pag-ibig, magkaisa kayo ng puso't diwa. Doon lamang sa lengguwahe, hindi tayo magkaisa. Sa paborito lang na pagkain, hindi tayo magkaisa. Sa amin po, 4 ho kami Pagka ho kami lumabas, ang tayo kakain. Yung isa, yung gusto samgyup. Yung isa, ang gusto, ramen. Yung isa naman, ginataan. Ako naman, gusto ko fried chicken. Kaya wala ho kaming lakad mag-anak na nagkaisa kami ng pagkain gusto namin. At dumarating sa punto, uupo kami sa isang restaurant, nagpapa-take out ho yung 2 sa amin at doon na lang ho kami magsasama-sama. Sa isang banda, na-unite pa rin kami. Hindi man namin ma-unite ang aming mga panlas at gustong pagkain, pero sa isang lamesa pa rin kami kumain, iba-iba nga lang ng pagkain. Ang mahalaga, nagkaisa kaming magsabay-sabay kumain. Nag-adjust. Amen. Kapag ang pamilya ay hindi alam ang tungkol sa pakikipag-isa kay Jesus, sa Panginoon, riot lagi yan. Laging may issue sa pamilya. Lagi na lang nagkakalabasan ng loob, ng sama ng loob. Lagi na lang merong hindi pagkakaunawaan at pagkakaintindihan. Kaya ako, sa totoo lang, dati lagi ko sinasabi, pagka meron akong kinakaunsel mag-asawa at maghihiwalay, sa alang-alang nyo naman yung anak nyo. Gusto nyo ba yung mga anak nyo ay lumaki ng hindi normal ang takbo ng isip, damage ang puso? Hindi, marami pa rin naghihiwalay. Ngayon, iba na. Isaalang-alang natin ang damdamin ng Diyos. Higit kailanman pwede kang maging malaya. Dahil ayaw mo na ng pakikibaka sa iyong asawa, ayaw mo ng pagtitiis. Pero akala mo ba, kapag hindi ka nakipag-isa sa Diyos, at ikaw ay kumawala sa nararamdaman mo at nais mo lamang, magtatagumpay ka? Kaya ang magbubuklod lang sa lahat ng uri ng relasyong tama, ay walang iba, kundi una tayong makipag-isa sa Diyos na may likha. Wala siyang hindi alam. Wala siyang hindi kaya. Walang imposible sa Diyos sa anumang magulong buhay. Amen ho ba? Naguguluhan ba kayo sa sarili nyo? Biro mo, paano mo maiayos yung magulo mong buhay? Sarili mo, hindi mo maiayos.
Paano mo maiaayos ang relasyon kung ang relasyon mo sa Diyos, hindi mo na iaayos? Marami pong Kristiyano, akala nila, mahal niya ang Diyos kesa sino man. Malalaman lang po yan kung paano nating itataas ang prinsipyo ng Biblia pagdating sa lahat ng uri ng relasyon ng ating buhay. Alam niyo po, tanging ang relasyon natin sa Diyos ang dapat na non-negotiable. Pagka ang relasyon natin sa Diyos non-negotiable, iaayos niya lahat ng uri ng relasyon na may gulo sa ating tahanan. At natutuwa po ako kasi kanina umaga, doon ko lang shinare kasi Facebook Live to eh. May ginawa po ako this week na sabi ko, para pagtayo ko sa Sunday, I know myself, I'm not guilty. At kaya kong tumayo sa harapan ng Diyos at sa inyo na ginawa ko ito. Para lamang yung manifestation ng unbreakable unity sa iglesia at lalong-lalo na sa pamilya ko ay maranasan namin. Alam nyo, hindi pinag-uusapan dito ang laki ng yaman na meron tayo eh. Ang ginhawang kinapapalooban ng ating tahanan kung wala namang pagkakaisa. At magkakaroon lamang ng pagkakaisa kung ikaw mismo ay may pakikipag-isa sa Diyos na nag-aayos ng lahat. Unity is something that you know when it's present and you know when it's absent. Napakadali lang nito eh. Pagka nagkakagulo, pag hindi nagkakaintindihan, walang mag-adjust, walang magpatawad, walang unity yon. Walang pagtitiis. Sabi ko nga kanina umaga, ang relasyon may pagtitiis. Tama ba ako, anak Jet? Secret lang natin, kahit paano may pinagtitiisan ka dyan, kahit kay ganda-ganda ng asawa mo. At siya din may pinagtitiisan sa'yo. Right? Ako may pinagtitiisan ako kay Pastor dyan. Doc, may pinagtitiisan ka dyan sa asawa mo. Ganon din ang asawa mo sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, kung may pinagtitiisan ka, hindi nakalooban. Lahat tayo may tiisin sa buhay. Dahil ang pagtitiis, bunga ng Espiritu Santo yan. May mga pag-uugali po ang mga kasama natin sa buhay at mamahal sa buhay na hindi natin kayang baguhin. Kaya pagtitiisan mo muna sapagkat ito'y saklaw kung paano na nais mo ng pagkakaisa. Alam niyo po, sa relasyon namin ni Pastor Jan, scorean kami. May mga pagkakataon, nagpapatalo ko. Kahit alam kong pag inilaban ko to, panalo ko eh. Irapan ko lang to't wag kong kibuin maghapon at saka magdabog ako eh. Panalo ko! Sabihin ko lang, gusto ko na magpakamatay. Ay, naku, talo siya. Pero hindi dapat daanan sa emotional blackmail. Pwede rin akong talunin ng asawa ko eh. Wag din siyang kumain. Wag din niya akong kibuin. Yung hubang silent war, hindi kami sanay nun eh. Sa bahay kasi maingay eh, dahil palibasa, ang asawa ko'y probinsyano, hindi mo alam kung kailan galit o hindi. Malakas ang boses. Kaya pag nanahimik yan, lahat kami, sagradong katahimikan ang narangyayari. Eh sino pinahirapan mo? Sarili mo. Kaya napakahalaga na makita po natin, may tiisin talaga. At hindi basta mawawala iyan. Pero kung saklaw ka ng pagkakaisa, kaya mong itawid yan. At makikita mo yung pinagtitiisan mo, naaayos na pala. Amen. Eh marami pong tao ngayon, ayaw na ng tiisin. Tinatapos na ang lahat agad. Kundi mag-suicide, maghiwalay. Sumasa kabilang kapitbahay, sumasa kabilang buhay, alin lang sa dalawa, pag ayaw na ng tiisin ng buhay. Pero may tiisin talaga para mapakita po natin, kaya tayong pag-isahin ng Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay. When there is unity, everything runs smoothly and more gets accomplished. But when there is division and lack of unity, all you have is chaos and confusion. Sasagot lang po ako. Hello po, nagpipreach po ako. Mamaya na kayo tumawag. God bless po. Okay. When there is unity, everything runs smoothly and more gets accomplished. But when there is division and lack of unity, all you have is chaos and confusion. Kasi ang mangyayari, kapag inilalaban mo yung nararamdaman mo, panalo ko eh, tama ako eh. Wala na, bibigay ang relasyon. Pero kung isasaalang-alang, laging tama ang Diyos. Sa anumang sitwasyon ng buhay, lagi siyang may gustong gawin at lagi siyang may gustong itama, maaayos ang lahat ng bagay. Mahirap man, pero walang mahirap sa Diyos, mapapadali ito. Kung tayo ay nakikipag-isa sa Diyos, madali para sa atin ang magkaroon ng pagkakaisa sa family. Sabi nga ng isang author, an old saying that hold a lot of truth goes, you can choose your friends, but you cannot choose your family. God gave your parents,
Your brothers or sister, God gave your children, and God has no exchange policy. Your family is yours for life. Ako ho, minsan, siyempre nasasagad ka rin. Pag nakikipag-usap ako sa anak ko nung araw, gusto nyo, San Linggo, exchange mother. Ginaganyan ko sila. Makikipag-usap ako. Sino gusto yung kapalit kong nanay sa loob ng church? Lakas ng loob ko. Pero kinakabahan ako, baka sabihin ni Kat, doon muna po ako kay Ate Toby. Naku, ninenervyos ako noon. O kaya Ate Noemi ako. Wala, tatahimik lang sila. Siguro bata pa sila noon, siguro nare-realize nila na kahit anong kahilaan ng nanay ko, at kahit anong may mali ang nanay ko, original nanay ko pa rin yan, at kahit kailan hindi ko magiging kamukha si Ate Toby, si Nanay Noemi, nanay pa rin ako. Ang pamilya ay pamilya, mapipili mo kung sino gusto mong mapangasawa, kahit lumabas ka pa sa kalooban ng Diyos, pero hindi mo mapipili kung sino ang nanay mo, ang tatay mo, at ang mga kapatid mo. Makakapamili ka ng kaibigan, pero hindi ka makakapamili ng kapatid. Nung kabuntisan ko po noon, kala ko lalaki si Kat. Kasi grabe, sumasayaw sa tiyan ko eh. Natatakot na ako, biro mo, kumadrona ako, alam ko hirap ng CS, at alam ko kung magkano CS. Tinawagan ko yung kaibigan kong doktor na lalaki na magpapaanak sa akin. Pwede ba, paanakin mo na ako, biyakin mo na to. Ano ba naman, Pas? Kaya mong inormal yan. Alam mo kung gaano kahirap ang CS. May pambayad ako, Dok. Hindi sa pambayad yan. Sabi niya gano'n. Ilalabas mo ng normal yan. Hirap na ako. Yung pala, dancer yung anak ko. Talagang dumidribble yung tiyang ko. Kala namin lalaki. Sabi nila, pagka daw ang anak mo lalaki, magkakapangit-pangit ka. Hindi naman totoo yun, nagkataon lang. Talagang dumarating lang yun dun umitim yung ano mo. Hindi totoo yun, nag-aral ako niyan. Umitim lang yung balikat, namaga lang yung ilong, lalaki yan. Tapos babae pala, kahahabol mo, lagi namamaga ilong, dumami. Kumadrona ako eh. Alam ko yan. So, pati yung anak ko, na-motivate ko si ate. May baby boy ka na. Sabi niya, yes, may baby boy na kami. Tapos eto pa, nung unang ultrasound, harang, di makita. Tapos eto, nung pina-ultrasound namin, excited si ate, nandun talagang nakikipagganyanan siya. Sabi ho ng doktor, wow, congratulations, baby girl again. Sabi ni ate, wag mo nang labas yan, mami. Wag na, doon pa lang may pasok ng rejection. Sabi ko, hindi anak, baby mo rin to. Kasi malmal siya. Kasi malmal, di mo maiintindihan eh. Kaya minsan yung second child may rejection eh. Kaya minsan may problema sa second child. Pero pag na-born again, napuputol yung problema. Amen. Amen ba? Ang firstborn ay merong unprecedented favor. Pero ang second child, may special favor. Amen ho ba? How about the third, the fourth? Yan naman ang mga ibang klaseng favor. Miracle favor. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. So, ang number one issue minsan sa buhay natin, kung sino pa yung mahal mo, hindi kayo magkaintindihan. Di baling hindi ka maintindihan ng iba, pati ng boss mo, pati ng teacher mo. Di baling magsama-sama ang ibang mga taong walang kinalaman sa kung sino't ano ka ngayon, wag lang ang mahal mo. Di ba? Di baling pintasan ka at magsama-sama ang mga tao sa paligid, wag lang ang pipintas, asawa mo o nanay mo. Tama ba? Kaya ako nahirapan ako magtanong sa asawa ko bagay ba'y damit ko? My darling, lahat ng damit bagay sa'yo. O, paano mo di ba, isusuot? Di ba? Nakita ng mga anak ko, binati ako sa GC namin, I love you, my beautiful wife, in and out. Sabi ko, tama ba ako English ng asawa ko? Alam mo, nakakatuwa lang isipin na merong Diyos na mag-aayos ng bagay na hindi natin kayang ayusin eh. Yung ginulo natin, sinadya o hindi, tapos nag-aayos ang Diyos. Kaya napakahalaga na masentro ng ating pakikipag-isa bago ang tao sa Diyos muna. Pag nagkakaintindihan kayo ng Diyos, nagkakaisa kayo ng Diyos, kahit napaka-imposibleng maayos ng Diyos yan. Sa Kanya ka muna makipag-ayos. May 4 na benepisyo po tayo. 4 benefits to unity with God. Number 1, encouragement in Christ. Naranasan nyo ba na kahit anong alo sa'yo ng sino mang tao, hindi ka talaga maibsan? Bagsak na bagsak ka. Para bang pinagsaliko pang mundo at lupa at pinipit ka. Para bang walang makapag-encourage sa'yo. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay merong kakayanan na palakasin tayo sa panahong tayo'y nangihina.
Christ can come to us in each of these two forms, comfort and spur on. Yung comfort daw po, we all can go through season when we become very discouraged. Kaya naman ang sabi ng Bible, 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your burden upon Jesus. He cares for you. Sa panahon na kailangan mo ng alo, nakailangan mo ng kalakasan, at naaalala mo kanyang mga pangako, lumalakas tayong kusa kahit wala tayong kausap. Amen po ba? Sa mga panahong hindi mo kaya ang bitbitin mo, ang katapat ay pagluhod. Ang katapat ay pagtingala na ang Diyos ay may kayang gawin. Si Lord kapag nag-alo, nag-encourage, napaka-sweet. Nakakakilig. Nakakalakas. Hindi mo malaman kung saan ang galing yung kagaangan ng kalooban sa panahong bigat na bigat ka. Naranasan niyo po ba yon? O hindi? Sa panahong mabigat ang pakiramdam, lumuhod lang, tumingala sa langit, nandoon ang kagaangan. Pero merong isang type ng pagko-comfort si Lord. Ang tawag doon, spur on. This type of confrontational encouragement is often called spiritual conviction. The goal is not to make a person feel bad about themselves, but to lead them to repentance over this sin. Naalala nyo si Peter? Si Peter po ay 3 beses pinagkanulo si Lord. Naalala nyo po? Si Peter 3 beses niyang ipinagkanulo. Nakakalungkot lang kasi bago mapako si Jesus, hindi niya nakausap si Jesus. Sana na-comfort, nakapaghingi pa siya ng sorry eh. Sana dumating sa point, pasensya na, nadala lang. Pero wala siyang pwede paliwanag eh. Hindi niya na nagawang lumapit kasi hindi niya na kinaya. Kasi yung unang pagtatatwa, masasabi mo pang, nadali lang ako ng hiya. Bumigay ako kasi nasukol ako eh. Bumigay ako kasi natakot ako. Pero yung pangalawa, medyo mahirap nang i-explain yun. Pwede mong sabihin, nasiksik ako. Nadiin ako eh. Pero yung pangatlo, mahirap na paliwanag yun. 3 beses kang sinaktan, tinatwa, ang hirap nun. Sa mga babae na nasaktan ng asawa, yung 1 beses nagloko, humingi ng tawad, lumuhod, umiyak, kaya-kayang patawarin. Pero yung pangalawa, sa ibang babae na naman, parang ang hirap na nun. Patatawarin mo pa rin for the sake of may mga titingnan ka. Oy, teka, hindi ko kayo kilala ha. Alisin natin, erase natin. Pero yung pangatlo, ibang klase na yun. Parang gusto mo ng kutsilyo ng tagiliran nito. Pag ikaw ay nasa sanlibutan. Pero kapag binangga natin sa prinsipyo ng Biblia, ilang beses kang magpapatawad at ilang beses mo muling magsusubok magtiwala at magbigay ng pagkakataon na merong karunungan at kaalamang nanggagaling sa Diyos. May batas ang Diyos at may batas ang tao eh. May batas na ginagalang dahil ito'y kinasihan ng Diyos. Nakakalungkot lamang po, nung si Peter 3 beses, wala, namatay si Jesus, di siya nakalapit. Heto na yung confrontation. Nung namatay si Jesus, saan bumalik si Peter? Sa pangingisda. Saan sila nagkita ni Jesus? Sa pangingisda. O saan sila nagkinonfront? Nakita ni Jesus na itong si Peter, pabalik ng laot, pabalik dito po sa dalampasigan, pinagluto pa niya, Ate Malu. Pinag-ihaw ng tilapia. Ewan ko nga po kung tilapia yun. Kaya si Peter, hindi makahuma. Tapos kain sila. Pero ito lang yung nabasag na salita. Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Habang kumakain at nag-aalis ng tinik, mahal mo ba ako kaysa dito? Proud at sinabing, yes, Lord. You know that I love you. But Jesus said, feed my lambs. Pangalawang tanong, kain uli. Peter, son of John, do you love me? He answered, medyo papahinana, yes, Lord. You know that I love you. Pangalawa niyang sinabi, you know that I love you. Take care of my sheep. Pangatlo, the third time he said, Simon, son of John, do you love me? Ay, dito malungkot na. Sabi si Peter, nadali na ako nito 3 beses kasi 3 beses ko siyang tinatwa. Sinisiguro na niya, wala nang tiwala. Naranasan niyo ba na talagang gusto mong ibalik sa yung tiwala ng taong minahal mo? Pero hindi na mabalik-balik. Sabi ko sa inyo, i-treasure niyo yung trust eh. Yaman yan eh. Naniniwala ba kayo na pwede mong mahal ang isang tao pero wala ka ng tiwala? Pwede ho.
Yun ang mahirap i-restore. Sige, tanong kita, sino nanay dito? Taas ang kamay. Okay, Doc, wag naman mangyari. Pinag-aral mo yung anak mo, 3 taon na. Kala mo nag-aaral. Yung pala, hindi. Ano gagawin mo? Humingi ng tawad sa'yo, pag-aaralin mo. Pero ano gagawin mo? Baka pasubaybayan mo na yan. Baka araw at gabi nag-aaral kaya to. Tanong ka ng tanong ngayon. O, nasan ka? Nag-aaral ka ba? Kahit paano, nabawasan ang pagtitiwala. O, nawawala ang tiwala. Kaya sa pamilya, sa iglesia, lalo na ang paglilingkod sa Lord. Huwag nating basagin ang pagtitiwala ng Diyos, ng lingkod ng Diyos, ng mga pastor sa mga kasamang naglilingkod. Ako, yan ang iniingatan ko eh. Yung mawala tiwala sa akin ni Brother Eddie. Yung mawala tiwala sa akin ng direktor ko. May mga pagkakataon, di bale ko mapahiya, wag lang mawala ang tiwala. Di baling umamin ako sa pagkakataong, okay, ma-please muna kita sandali. Wag lang mawala ang pagtitiwala. Sa relasyon, nagkakaisa kapag unay may tiwala ka sa Diyos at ipinakikita ito sa Diyos, magkakaroon ng pagtitiwala sa loob ng relasyon. Ito na yung dealing, spur on to eh. Yung kabayo po na may karitela, ano ginagawa para tumakbo? Ginugulat o kaya pinapalo. Part of encouragement daw pala yun ng kabayo. Pag ginano mo, tumatakbong mabilis. Pag pinalo mo, mas mabilis. May mga encouragement pala na minsan yun ang gagamitin sa'yo. Oh, Peter, do you love me? Oh, do you love me? Do you love me? Sinusukol na siya. Walang ibang sinabi. Hindi naman sinabi, kung mahal mo ako, saan hindi mo ako iniwan? Binitawan mo ako eh. Kaya sabi niya, take care of my sheep. Feed my sheep. Kaya kasi hindi sila nagkataintindihan. Peter, do you agape me? Yes, I phileo you, Lord. Not phileo, agape. Di sila magkaintindihan. Kaya sa relasyon, hindi puro phileo and eros. Sa mag-asawa, pag eros at nawala na ang romance, ay wala na mangyayari. Nawawala ang romance, nawawala ang sex, nawawala ang drive. Ang matitira dyan ay unawaan, companionship. Alam nyo ba, ayon sa survey, mas maraming naghihiwalay na ang edad 40 hanggang 50 kesa 16 hanggang 35. Mas marami daw po. Bakit? Kasi premenopausal at saka, isa sa lalaki? Roland? Andropause and premenopausal, midmenopausal, and postmenopausal. Hindi nagkakaintindihan. Ayun na nakakalungkot po. Pero kung wala si Jesus sa kalagitnaan, doon nababasag ang relasyon. Kaya napakahalaga na alam natin kung paano tayo lalapit sa Diyos at ang Diyos ang nagbibigay ng encouragement. Everybody say encouragement. O isa pa po, comfort from His love. 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. But fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Wala ho yata akong inanak sa kasal na hindi ito ang binibigay kong verse. There is no fear in love. Sa panahong babagabagin at magkakaroon ng pagkatakot, pag-aalala sa buhay, habang nagpapatuloy at isalbat, itawid ang pagsasama, sasaklutin ka ng takot eh. Pero kapag pagmamahal ay nandoon, hindi basta-basta mananaig anumang uri ng takot. Meron akong kwento. Sa Dubai po, ay meron kaming sinakyan ni Pastor John. Isa sa pinakamataas na slide. Ako ho, may fear ako sa height. Hanggang ngayon talaga. Pero nawawala yon kapag kapit-kapit ko si Pastor John. Nawawala talaga. Kapikit ako. Nararamdaman ko yung lula, pero mas nararamdaman ko yung pagkapit ko kay Pastor John. Ngayon, sabi nung kasama ko, Pas, you lose half of your life kapag hindi mo pa sinakyan po yan kasi yan yung isa sa pinaka-tourist spot dito. Hindi ko sasabihin ko ano nakapaloob dyan, pero sakyan nyo, kayang-kaya ho, tingnan nyo yung mga lumalabas, namamanga. So sakay kami, ito pa lang si Pastor John, mas takot sa akin. Inuna ko. Pero mo pagkadilim-dilim na kaig na, ganon. Biglang ganon. Sabi ko, Dad, tara. Siyempre, lalaki. Ayaw niyang, sayang yung bigote. Sabi niya, sigurado ka, gusto mo? Oo, siguraduhin mo muna. Sabi ko, oo, basta ikaw una. Sabi niya, ha? Sa una siya, ang dilim. Tapos si Pastor John, gusto niya pag matutulog, may konting-konting ilaw, pero not yung madilim na madilim na madilim. Nagkaroon pala siya ng phobia
nung siya'y bata pa, kasi nakatira sila sa gubat, sa Iraya, na wala pong ilaw at bigla hong nagkaroon ng matinding bagyo. At pinasok sila ng ahas. Mula noon, hirap na hirap siyang ano yun. So sakay kami. Naku, nakayakap na ako. Talaga, huy, naiwan yung kaluluwa ko. Naranasan niyo yun? Naiwan doon. Bumalik uli. Paglabas kong ganyan, nasa cave pala kami na kung saan salaming pagkalaki-laki may mga pating, iba-ibang uri ng, nasa ilalim pala kami ng parang dagat. Oh my God! Tuntua po talaga ako. Grabe, ganda. Yung asawa ko, walang emosyon. Paglabas po namin, Daddy, nakita mong galing alin. Kasi nasa unan siya, grabe yung mga pating. Kala mo tayo. Kaya lang inisip ko, paano kaya? Baka mabasag to. Walang nakita yung asawa ko. Hanggang sa makalabas kami, nakapikit siya. Hanggang sa pinagtapat niya, pinagbigyan lang kita. Natatakot ako eh. Ilan sa atin ang natatakot sa mga sitwasyon, pero may magandang nakapalob na hindi natin nakita kasi nanaig ang takot. Yung salitang enjoy life, hindi naman sa sanlibutan lang yon. Pwede nating ma-enjoy kung ano ang meron ka lang at ano ang nasa iyo, basta nagkakaunawaan at nagkakaintindihan. Lalo na kapag pinagpapala pa ng gusto. God loves you not because you are a great person, but because He is a great God. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. May kwento ako, hindi naman tungkol sa akin. Meron pong dalawang mag-asawang misyonero, sa ibang bansa po to, English tatagalogin ko na lang. Pagkatapos nilang mag-mission, inabot sila ng dilim ng gabi. At panahon po iyon ng napakaginaw na panahon. Nagbabagsakan na maliliit na snow. Sa kalagitnaan po ng isang lugar na medyo liblib, may nadaanan po silang lalaki na ginaw naglalakad. At sabi niya, siguro sasakay ito. Ang ginawa niya, binabaan niya po ng bintana, sinabi niya, Brad, sakay ka na. Nagulat po yung lalaki. Sabi niya, pasasakay niyo ako? Oo, saan ka ba? Hindi ko po alam kung saan ako uuwi. Tara, sumakay ka na. Sabi niya, ba't niyo po ako pasasakayin? Kasi may John 3:16 kami. Di niya alam po ano yung John 3:16, upo siya sa sasakyan. Sabi niya, kung wala kang uuwian, magpalipas ka muna ng hating gabi sa amin. Ako palilipasin niyo ng hating gabi sa inyo? Bakit po? Kasi may John 3:16 kami. Ang hindi nila alam, ito pala yung miyembro ng mga magnanakaw, gangster. Kaya lang napahiwalay sa grupo nung magtakbuhan. At ito ay wanted. Naisip ng lalaking ito, yaman siguro nito, ganda ng sasakyan eh. Ano kaya yung John 3:16 na yun? Pinapasok sa bahay at nakita niya ganda ng bahay. Pagkatapos binigyan siya ng pantulog. Sabi niya, kumain ka muna bago ka matulog at pwede kang maligo sa iyong kwarto. May hot water doon. Sabi ng lalaking ito, bakit niyo po ako pinatuloy? Binigyan ng damit, patutulugin at pakakainin. Kasi, Brad, may John 3:16 kami. Sabi niya, jackpot to. Lumapit pa ang aking nanakawan. Hindi na ako mahirapan. Palagay ko, malaking yaman yung John 3:16. Bolt kaya yun? Ginto kaya yun? Kasi ang ang kanilang pagpapatuloy sa akin sobrang yaman ng kanilang puso. Magdamag, nag-isip. Hahanapin ko yan, John 3:16 na yan. Kinabukasan ng umaga, papunta siya sa kusina. Nandun yung mag-asawa. At hinihintay siya, may bakante pong upuan at mayroon pong pinggan. Sabi po nung lalaki, Panginoon, maraming salamat. Tunay na tama ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Kinote niya, ang lalaking ito'y pinadala mo, mahal mo, di man namin siya kilala, ay kilala mo. Naku, umiyak siya. Yung pala yung John 3:16. Pagmamahal ni Jesus. Nakita siya, nakatayo sa pintuan. Sabi niya, tara na iho, kumain ka na. Sabi niya, gusto kong makuha yung John 3:16. Na tanging yaman niyo pala, kaya kayo masaya na patuloy na nagbibigay. Kadalasan, hindi na natin kailangang magsalita ng napakahaba patungkol sa pagpapatanggap kay Jesus. Tayo lamang po'y na-comfort ng kanyang pagmamahal. Kaya po nating mag-comfort ng ibang mga tao na kulang sa pagmamahal. Palakpakan po natin si Lord. Number 3, malapit na ako matapos, fellowship with the Spirit. Ephesians 1:13-14 says, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. The Holy Spirit
is God's seal of salvation. He is God's proof of purchase in the life of every true believer. All who have come to faith in Christ have the Holy Spirit. And in fact, pati ang katawan po natin ay kinakasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng 1 Corinthians 6:19, do you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi lamang siya nasa inner, kundi nasa outer. Kaya dapat ang katawang ito, na tumatanda man, humihina man, kinukulubot man, dumadami man ang puti ng buhok, at lumalabo man ang mata, i-treasure po natin. Yun hong pastor na kaninong namin, ni Pastor Jan. Hindi ho siya papakulay ng buhok. Sa po, Ninong, sabi ko, baby face kayo, gusto niyo kulayan kayo ni Pastor Jan. Di na. Kasi iyan ay tanda ng aking corona. Sa bagay, uso ho ngayon sa mga lalaki, paputian ang buhok. Napansin nyo? Pero may binabagayan, ha? Kung ikaw ay mala Senator Joel, magpaputi ka ng buhok. At kung ikaw ay mala, nila Dingdong Dantes, magpaputi ka ng buhok. Since the Holy Spirit lives inside of all believers, He is the one who is able to bring us all together. This is the secret of Christian unity. We are not unified by merely external agreements, but by the triune spiritual bonds. Ang Spirit ng Lord, siya yung nagdadirect eh. Hindi ka pwedeng iskam ng kaaway basta-basta. Kasi binibigyan tayo ng wisdom ng Holy Spirit. Kapag ikaw nakikipag-isa sa banal na Spiritu, idadirect ng banal na Spiritu, pati lahat ng desisyon natin. Kaya wag tayong magdidesisyon kapag galit ka. Ilan po ang nasirang pamilya dahil nagdesisyon ng galit? Ilan ang nasaktan mo dahil nakapagsalita ka ng hindi mo na inisip dahil galit ka? Ilan ang pinos mo sa Facebook dahil may gusto kang paringgan dahil galit ka? Hindi po ba? Ilan ang pinaringgan natin sa Instagram? Ilan ang pinatutsadahan natin dahil galit na galit ka? Sabagay, tao tayo, di po ba? Nasasaktan, nasusugatan. Pero kung hanggat maaari po'y laging isaalang-alang ang Diyos, mabawasan man lang ng konti, panalo ka na, hanggang sa unti-unti, idedma mo na. Panalong-panalo na tayo sa lahat ng laban na hindi na makakatulong sa buhay ng bawat isa. Number 4, tenderness and compassion. The word tenderness expresses an ability to be sensitive or keenly aware of the needs or feelings of others. Si Jesus yun. Si Jesus, sensitive siya sa nararamdaman ng ating mga pangangailangan o ng kanyang mga anak. Kaya nga nung makita niya ang tao, sabi niya sa Matthew chapter 9 verse 36, nahabag siya. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nakakalungkot lamang po na minsan, hindi natin nakikita yung habag at awa ng Diyos. Hindi natin nakikita na yung kanyang tender, loving kindness, tenderness and compassion. Saan ka nakakita, tayo na yung nagkasala, humihingi tayo ng tawad sa Lord, tayo pa yung kino-comfort. Di ba? Naranasan nyo ba yun na yung anak mo nagso-sorry, hiyang-hiya sa'yo, i-comfort mo pa yung anak mo. Naalala nyo yung alibugang anak sa Bible? Hindi siya makatingin, sabi niya, turin nyo na lang po akong katulong. Di, binihisan, dinamitan, sinuotan ng sapatos, siningsingan, kinomfort pa eh. Si Lord, grabe yung kanyang tenderness. Sobra yung kanyang lambing ng pagmamahal, yung kanyang habag. At hindi siya basta-basta tatanggapin lamang po tayo, kundi bibigyan tayo ng bagong pagkakataong makapagsimula muli. Si Lord, malilimutin siyang Diyos sa mga kasalanang pinatawad niya at hiningi ng tawad. Noon, nakipagdebate ko sa tatay ko Sabi niya, alam mo ba, Diwani, ang Diyos meron palang hindi kayang gawin. Naku, galit ako. Anong hindi kayang gawin, tatay? Kaya niya bang gawin yung patawarin ng isang taong ni ayaw humingi ng tawad? Napaisip ako, parang oo nga At alam mo ba, meron siyang hindi pa kayang gawin. Sabi ko, ano yun? Ano yun, tatay? Sabi niya, hindi niya kayang gawin. Yung tikisin niya tayo, tiisin. Gagawa siya ng paraan para makahingi ka ng tawad. Siguro doon ako mana. Sa tatay ko, magaling mag-segue ng mga pangyayari sa Biblia. Diba si Lord, di niya tayo kayang tiisin. Kaya kang tiisin ang asawa mo. Naalala ko yung kwento ni Pastora Helen at saka ni Kuya Rene. Napaniginipan daw ni Pastora Helen, may sasampal sa akin. Ang ginawa niya daw, hinarang niya yung kanyang kamay. Maglalambing po si Pastor, si Kuya Rene.
yayakap sa kanya. Nananaginip niya, nabira niyang ganon. Tapos, at saka siya natulog. Pinagtaka siya, paggising niya, wala niya sa tabi niya si Rene. Natulog sa baba. Tapos maghapon di siya kinigibo. Sabi, ba't kaya hindi ako nakubo? Si Helen, ganun din yun parang hindi nakakahalata na may pangyayari na nagaganap. Tapos, hindi siya kinikibo. Ito pa lang si Rene, nasaktan yata yung panga, na-uppercut Tapos hanggang sa dumating sa point, nagkwento siya. Sabi niya, alam mo na, paniginipan ko, may sasampal, may mananakit kay Pastora Diwani. Talagang hinarang ko yung sampal. Ginanong ko. Sabi niya, kaya pala ako hinasampal mo. Sabi niya, doon niya naliwanagan na may tampo pala yung asawa niya. Biro mo, nagtiis matulog sa upuan. Walang kaalam-alam yung asawa. Minsan ganyan tayo mga nanay no? Hindi tayo kikibo. Yung mga asawa naman, tuwan-tuwa, di kumikibo. Yung pala masama na loob natin. Tigas natin pagpapakyut. Halos mabali ang leg sa pag-irap. Yung asawa mo naman, tinong ng kape. Tandaan niyo po hindi masyadong sensitive ang mga asawang lalaki. Kahit paringgan mo yan, kung talagang yan ay hindi marunong makarinig ng parinig. Kaya ako, si Pastor Jan, malakas talaga yung kanyang ugali na kaya niyang hindi pagtuunan ng pansin, lalo na kapag negative. Kaya ako, nagsasabi na lang, Daddy, pag special occasion, paglaanan mo ko, pag-ipunan mo ko. Kahit little things lang, kasi ang hinahanap ko sa yung language of love is touch and give. Hindi naman ako, kahit ipitas mo lang ako ng bulaklak sa paligid. Ngayon, kapag wala kang kayang ibigay, sabihin mo na lang, pasensya ka na mahal, wala akong regalo sa'yo. O di magkasundo kami, tulad kanina, pasensya ka na mahal, wala akong regalo sa'yo. O pagka hindi naman nagsabi, may bulaklak ako. Sinasabi ko, hindi yung 25 years na kayo, hanggang ngayon, di madali-dali ng lalaki kung ano language of love mo. Tampo ka ng tampo, paulit-ulit din yung tampo. Matin nga kayo ng couples night natin minsan. Maaayos natin yan. Amen o ba? Kaya minsan, akala mo hindi ka mahal. Yung pala, ang language of love mo, purihin ka man lang. May mga babae kasing, di baling wag mo ako regaluhan, purihin mo lang ako. Di baling hindi mo ako regaluhan, di mo ako purihin, tulungan mo lang ako. Di baling hindi mo ako purihin, tulungan o regaluhan. Ano pa yung language of love? Basta pipindut-pindutin mo lang ako, parang namimili ka lang ng kamatis. Touch. Nagkakasundo ang pamilya kung may pagkakaisa una sa Diyos. Let God be the center of the family. Conclusion na po ako. When you experience unity with Christ, it changes your attitude. You become an encourager, not a critic. You become a comforter, not a jerk. You become peacemaker, not a troublemaker. You become a thoughtful, not thoughtless. Magandang umaga po. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Naniniwala po ako, maaring sa pagkakataong ito, wino-workout natin yung pamilya natin. Sa pagkakataong ito, parang dinamage ng kaaway. May mga sitwasyon na hindi mo kayang ayusin. May mga sitwasyon na parang ang bigat. Pero unahin muna po natin yung sitwasyon natin sa Diyos. I-reconnect po natin ang ating faith, yung ating love. Bago natin i-please ang tao, let us please God. Kapag una nating piniplease ang Diyos, gusto nating mapalapit sa tao, kahit anong sirko mo dyan, kahit anong regalo mo dyan, malapit lang sa iyan nakangiti, baka malayo na ang puso. Pero kapag dumating sa punto na una nating piniplease ang Diyos, hindi man kayo magkita ng taong yan kadalasan. Malapit sa iyo yan kasi una mong nilapit ang sarili mo sa Diyos. Just bow your head and let us worship the Lord, our God. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Thank you, Jesus. Jesus at the center of it all. Oh, we give you praise, Lord. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.
'cause Jesus, you're the center. Thank you, Lord. We give you praise, Lord. Everything revolves around you, Jesus, you. Ama naming Diyos sa banal na dakila, nagpapasalamat po kami sa paalalang iyon na kami po'y namulagat. Tulungan at turuan mo po kami na mahalin ka ng tama. Salamat po sapagkat minsan pa ay ginising mo ang aming diwa na hindi namin kayang pag-isahin ang aming pamilya sa iisang isip puso kung hindi mo na kami nakikipag-isa sa iyo. Lord, dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang maging sentro ng lahat ng uri ng relasyon na binasbasa ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo, Lord, ikaw ang mag-restore ng relasyon sa pamilya ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, sino man ang may sakit karamdaman ay pagalingin mo. Hayaan mo, Panginoon, sa mga panahong kami nalilito, mga panahong hindi namin alam ang aming gagawin, mga panahong kami natatakot, hayaan mo, Lord, di kayang pasabalian ang kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang simbahang ito, ang pamilyang ito, ang pamilya namin, O Lord. Inaangkin po namin na kami yung pinagpala. We thank you, we bless you, in Jesus' name we pray, and everybody say, Amen!